Kasabay ng bonding ngayong tag-init ang pagkalat din ng kuto. Saksi, si Mark Salazar. Ngayong tag-init, problema na naman ng maraming kabataan ang pagkalat ng mga kuto. Hirap na nga makatulog ang ilang bata sa Isabela. Ang 11 anyos na batang ito sa Ilocos Norte, nagpagupit na ng maiksi para matanggal ang kuto. Lumipat nga ng tirahan ng mga pinsan nito para hindi mahawa. Problema rin ang hawaan ng kuto sa bahay ng nakausap naming nanay sa Marikina. Kahit siya nahahawa sa kuto ng anak. Pagkatabi ko po yung mga anak ko. Sino ba magkakaroon ka din? Opo, pero ano lang po, bilang lang. Hindi naman tulad nito, marami. Sabi ng Department of Health, wala sa ligo ang hawaan ng kuto kundi nasa hiraman ng gamit. Dahil sa nakatabi mo, naghihiraman kayo ng suklay, sombrero, ano mang nilalagay sa ulo na ginagamit ng iba ay maaring mailipat yung kuto, yung pundan ng unan, so hindi ganyan. So maaring mahawa yung iba. Bakit nga ba tag-init ang panahon ng kuto? Sabi ng DOH, gustong-gusto ng kutong tumira at pangitlugan ang mainit na buhok at pawisang anit. Gustong-gusto rin daw ng kuto ang mga ganitong summer bonding ng mga bata para maghawaan. Kaya nga ayon sa Research Institute for Tropical Medicine, 3 to 12 years old na mga bata ang karaniwang may kuto infestation. Paglilinaw naman ng Center for Disease Control ng Amerika, hindi nagdadala ng anumang sakit ang kuto, kaya hindi itinuturing na public health hazard. Hindi rin nakukuha sa mga pets, gaya ng aso at pusa, ang kuto ng tao. Meron namang gamot para sa kuto na pwedeng itanong sa dermatologist. Bukod sa pirmihang paglalaban ng mga damit, beddings at tuwalya para walang malugaran ang kuto. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.